Good morning, church. Amen. Palapakan po natin ang Panginoong Diyos. Salamat po sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Despite po dun sa ating po nararanasan, ay mas lalo po natin nararanasan yung kabutihan ng Diyos. Amen? Sapagkat ang Diyos ay mabuti, nais niya na ang kanyang mga anak ay laging nandun po ang pasasalamat mula sa ating mga puso. Amen? So, isa pa po, salamat sa ating Panginoong Diyos sa umaga nito. Ang ating pong topic pa rin ay about doon sa Epiphany. At ito po ay may temang call to love. Call to love. No? Lahat po tayo ay tinawag upang magmahal. Amen po. Lahat po tayo na tao ay tinawag upang magmahal. At ito pong pagmamahal na ito ay nagmula po sa ating Panginoong Diyos. No? Ito po ay hindi nagmula sa atin. Subalit, makita natin mula po doon sa binasa na sa 1 John chapter 3, verse 18, sabi diyan, "Dear children," ibig sabihin, mga anak, ibig sabihin, God addresses us bilang mga anak ng Diyos. And sabi diyan, "Let us not love with words or tongue, but with action and truth." Huwag tayong umibig lamang sa salita, kundi saan po? Sa gawa. Madaling sabihin yung salitang mahal kita, di ba? Pero, ang nagiging problema ron ay paano natin i-execute yung pag-ibig na sinasabi natin, no? Yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Madaling mahalin o magsabi kapag ang ating sinasabihan ay yung ating mga mahal sa buhay, di ba? O kaya, lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalataya, no? Madaling sabihin yun. Diba? Pero pagka hindi mo nakapatid sa pananampalataya, hindi ganoon kadaling sabihin, di ba? At laging meron pong saying doon na sabi ko ay action speaks louder than words. Amen po. At yun po ay maaring hindi mo kapatid sa pananampalataya, or commonly ay mga tao ay gumagawa po ng ganito, no? Ipinapakita ang kanilang pag-ibig sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. So, isang paraan po yun, di po ba? Na para malaman mo o malaman ng iyong kapatid sa pananampalataya o ng iyong kapwa kung paano mo ipinadaramay yung pag-ibig sa kanya. Sabi ko nga, madali kong sabihin, gaya po dito sa 1 John chapter 3 verse 18, "Mga anak, huwag kayo umibig sa salita." O huwag lamang sa yung sinasabi natin, no? But sa pamamagitan ng gawa at katotohanan. Bakit po? Meron bang fake love? Meron po, di po ba? Yung talagang huwag na pag-ibig, di ba? Kasi minsan depende yun sa motibo, di ba? At ito yung katotohanan, nais ng Panginoon sa atin, na tayo kung mananampalataya, huwag tayong umibig lamang sa salita o sa pamagitan ng ating mga labi, hindi lamang yung sinasabi natin, kung hindi kinakailangan ipakikita natin ito sa gawa at na mayroon pong katotohanan. Kasi tayo ay tinawag upang mabuhay saan po? Sa katotohanan. Alam niyo, ito ang isang mahirap na sitwasyon sa bawat tao, no? Yung kanyang ipakita yung kanyang pag-ibig sa kanyang kapwa. Kasi kung ito ay sasabihin mo lamang at kung wala rin namang kasamang gawa, ito po ay wala kabuluhan. Diba?
At maski sa the reason why tayo pumunta sa church, ano po bang reason why we came here? Bakit tayo narito? Kasi gusto kong mag-worship sa Lord. Diba? Yung agad yung ating, diba? Isipan, diba? Kasi gusto kong sumamba sa Panginoon. No? Gusto kong mag-uri sa Diyos. Gusto kong magpasalamat sa Panginoon. Diba? Yun ang ating motive, diba? Yun ang ating thinking agad, diba? Nakakalimutan natin na in the first place, kaya ka pumunta ito dahil sa mahal mo ang Panginoon. Amen po? Hindi ka pumunta rito upang magpuri sa Panginoon, umawit sa Panginoon. Kasi kahit saan ka naroon, pwede kang umawit at magpuri sa Panginoon. Diba? Kahit ikaw ay lalaba, pwede kang magpuri sa Panginoon. Diba? Kahit ikaw ay nag-aaral, pwede kang magpuri sa Panginoon. Kahit naglalakad ka, diba? Pwede kang magpuri sa Panginoon. Ang ibig ko pong sabihin dito, isang dapat na malinaw sa atin na pagtungo natin sa church ay dahil po saan? Sa pag-ibig natin sa Diyos. Amen po? Hindi po yung magpuri at sumamba sa Panginoon. Kasi kahit saan pong lugar, pwede tayong mag-worship sa Panginoon. Kasi yung pag-worship natin ay hindi lamang exclusive, no, dito sa lugar na ito. Kung hindi, kahit saan, pwede kang magpuri at umawit sa Panginoon. Yung sabi ng Romans chapter 12 verse 1, sabi roon, ni Apostol Pablo, ako'y namamalig sa inyo mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat ito ang paraan ng inyong pagsamba sa Diyos. Ibig sabihin, yung ating pamumuhay ay pagsamba natin sa Diyos. No? Dahil bakit po? Sabi roon, whatever you do it for the glory of God. But mahirap gawin ang isang bagay kung wala kang pag-ibig. Amen po? Pansinin nyo, gawin mo yung isang bagay na napipilitan ka na, di ba? Bigat-bigat. Pansinin nyo, magsahin ka na masama loob mo. Yung lahat nakakain nun, masama rin ang loob. Oo, kasi hindi ba walang pag-ibig eh. Hindi ko ba? Kaya gawin mo, yung iba, ay, hindi na ako masaya sa trabaho ko eh. Kaya umalis ako. Anong ibig sabihin mo? Wala kang pag-ibig sa trabaho mo. Nagtatrabaho ka lang dahil masaya ka. Yun ang basis at principle ng lahat ng tao. Di po ba? Pero ang mananampalataya, hindi po ganon. Tayo naghahanap buhay, nagtatrabaho, nabubuhay sa mundong ito dahil sa pag-ibig natin sa Diyos. Which is the greatest commandment. Amen po? Kaya ang hirap mamuhay sa mundo kapag ang puso mo, puno ka ng ano po, hinanakit. Di ba? Puno ka ng tampo. Di ba? Ang hirap po nun. No? Lalo na kung kasambahay mo pa yung katampuhan. Di ba? Kasambahay mo pa o kasama mo sa bahay, kapatid mo pa, nanay mo pa. No? Kung tayo lumayo, tayo na lang mag-usap. Di ba? Pamilya mo pa, ang hirap kasama nito. Ano? Sinasabi ko, magsahay, hindi man lang magsahay. Sabi ko, magbuwas man lang. Napakasilbi ba mo? Ay, napakahirap ba no? Di ba? Ito sinabi ko, maglalabas dahil napakahirap ba no? Di ba? At dahil doon, yung puso natin, hirap na hirap. Amen po? No? Hirap na hirap kasi bakit? Mahal mo siya eh. Amen? Kaya mo siya sinasabihan, mahal mo siya. At tandaan nyo, ang pag-ibig na walang sakripisyo ay ano po? Yun ang pag-ibig na, ano po? O should I say, yung pag-ibig na peke? No? Huwag ba? Kasi walang sakripisyo. Amen po? At tayo po, bilang mga mananampalataya, sabi nga, umibig na may kasamang gawa, pero dapat may katotohanan. Huwag lang yung may gawa, pwede naman gawin ng isang bagay, di ba?
Pero yung pag-ibig kasi, hindi mo ito mapipeke eh. Ito ba? Sabi nga, you cannot make it, you can fake it, but you cannot make it. Di ba? Hindi mo to mapipeke. Kasi yung pag-ibig na yon ang nagdadrive sa atin upang gawin ang kalooban ng Diyos. Tandaan natin, hindi na tayo ang nabubuhay sa sarili natin, kundi ang Panginoong Yesus ang nabubuhay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Amen po? Kaya, mahirap po bang mamuhay ng walang pag-ibig? Mahirap po ba? Mas lalong mahirap mamuhay ng may pag-ibig. Diba? Totoo po yun. Kasi kinakailangan mo ng sakripisyo. Amen? May sacrifice talaga sa pag ikaw ay namuhay ng may pag-ibig. But, tingnan po natin, paski po sa bunga ng banal na Espiritu, yan po ay binabanggit una sa lahat. Ang sabi po diyan, the fruit of the Holy Spirit is love. Yung mga preceding words na binabanggit po diyan kasama yung pagtitiis, diba? Pagtsatsaga, pagpipigil sa sarili. But dito po makita natin ang ating Panginoong Yesus mismo, no, kanya pong ma-encounter ang isang pong biyasa sa mga kautusan, ay pinakita ng Panginoon sa pamagitan ng talinhaga kung paano nga po ba magmahal sa mga hindi mananampalataya. Should I say, hindi po mananampalataya? Kasi sa mga kapatid natin sa pananampalataya, di ba, napakadaling gawin ito. Kita sa Panginoon, di ba? Kaya dapat ay tulungan kita, di ba? Huwag kita ng mabuti, madali pong gawin yun eh. Pero kapag hindi mo nakapananampalataya, doon na po nag-test yung ating pag-ibig. Kaya po dito sa 1 John chapter 3 verse 18, wala pong binabanggit dito, regardless na hindi mo kapananampalataya, hindi mo kapuri, di ba? Hindi parehas ang inyong level ng pananampalataya, ikaw ay dapat na magmahal ng may kasamang gawa at may katotohanan sa iyong puso. At dito makita natin sa Lucas chapter 18 at chapter 10 beginning verse 25 hanggang 37. So po ito isang talinhaga ng ating Panginoong Yesus nang siya ay ma-encounter ng isang eskriba. Ito pong eskriba ay mga biyasa sa kautusan. Babasahin po sa inyo sa Lucas chapter 10 verse 25. Sabi dito, may eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, anya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Verse 25, yung issue agad, yung gusto ng eskribang ito, magkamit ng buhay na walang hanggan. Diba? Eternal life. Kaya, mapapansin po natin, even doon sa panahon ng ating Panginoon Jesus, there is no issue about doon po sa buhay patungkol sa mga praktikal na pamumuhay. Kung hindi lagi ng issue nito ay yung buhay na walang hanggan. At tayo naman po yun, hindi naman ibang pinakaasapasang natin bilang mga mananampalataya. But dito, isang eskriba ang nagsabi, tanong siya upang subukin ng ating Panginoong Yesus, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Siguro ba, tatanungin, Pastor, bakit ganon? No? Kasi during that time, hindi pa napapako ang ating Panginoong Yesus, sila po ay nasa ilalim ng tinatawag ng Mosaic Law. Ang basis ng kanilang kaligtasan ay pagsunod saan? Sa 10 utos ng Diyos. Okay, kaya dito, mapapansin natin, ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanya, sa verse 26, sumagot si Jesus, anong nakasulat sa kautusan? Ito na po. Sabi nung eskriba, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. And second, ang sabi diyan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yung unang pag-ibig na gusto ng Diyos ay iuun natin lahat sa Kanya. At in-itemize nga ron, di ba? Puso, kaluluwa, at pag-iisip.
Di po ba? Kung sa iba pang salin, yung buong lakas. Pero dito, binabanggit dito, ayun, kasama po pala, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at ang buong pag-iisip. Ibig sabihin, yung ikaw yun mismo, di ba? Na ano ibig sabihin dito? Ayaw ng Diyos, sa puso mo na siya ay ano, may kahati, di ba? Gusto ng Diyos, yung kaluluwa mo, siya lamang ang iyong sinasamba. Pangatlo, yung lakas mo, dapat siya lamang ang iyong pinaglilingkuran at inaalaya ng iyong paglilingkod. Pang-apat, yun din kung ano, tinatawag na pag-iisip natin. Gusto ng Diyos na yung ating mga isip ay saturated ng ano po, salita ng Diyos. And again, ano sabi ng Panginoon sa kanya? Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Ang nangyari, imbis na sinubok ng ating Panginoong Jesus, siya ang sinubok. Sa pamagitan ng ano, pagtatanong kung ano ang dapat niyang gawin. Sumagot yung eskriba, yun nga, bigin ng Diyos ng buong puso, kaluluwa, buong lakas mo at buong pag-iisip. And then, verse 29, ito na po, siyempre, sabi nito, sa hangad ng eskriba na siya huwag lumabas na kahihiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Dito sa puntong ito, alam nung eskriba na yon kung talagang kung ano ang dapat niyang gawin. Amen? Kung ano ang sinasabi sa kasulatan because they are expert of the law. Diba? Pero, nais niyang subukin ng Panginoon. No? At dahil doon nga siya sinagot, at nung siya ay sumagot, ibig sabihin, para sa napahiya doon sa sitwasyon na yun. Kasi during that time, maaaring hindi lamang siya, kundi baka may mga kasama pa siya, ano po, katulad niya ng eskriba. Siguro, ba't kaya nagtatanong pa ito? Expert na nga sa law di ba? Bakit tinatanong niya pa kung ano ang dapat niyang gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. But again, para siya huwag lumabas na kayaya, ang sabi ko, sino naman ang aking kapwa? Para bang ano no? Siguro naman kahit sino sa atin, di ko ba? Kilala mo ang iyong kapwa. Pero dito, ano talaga yung motibo itong eskriba na ito? Bago tinatanong niya pa, sino bang aking kapwa? Ay natural, yung kapwa mong tao, di ba? Wala namang iba, no? But dito makikita natin kung bakit binibigyan din dito at gustong malinawan ng eskriba kung sino yung kanyang kapwa. Tuloy natin. Verse 30, sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit niya at sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahundosay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. The first example na ibinigay ng ating Panginoong Jesus ay sino po? Isang religious leader. Saserdote, ibig sabihin, ito yung mga high priest na nag-aalay ng ano po, ng mga pagsamba sa Diyos, ng mga ritual patungkol sa Diyos. Okay? Yun ang unang binigyan, ano po, halimbawa ng ating Panginoon. The second, sabi dito, dumaan din, sa verse 32, dumaan din ang isang Levita, ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Sino naman ito mga Levita na ito? Ito pong mga Levita na ito ay mga kakapulong ng mga saserdote sa loob ng templo na gumaganap ng ano po, pagsamba sa Diyos. Sila yung mga umaawit, nagpe-prepare ng sanctuary. They are religious people. Tanungin mo yung katabi mo, relihiyoso ka ba? No? Relihiyoso ka ba? Diba ba? Ito yung mga relihiyosong tao. Bakit relihiyosong tao? Eh sila yung mga leader ng church during that time na ano po, nag-aalay ng pagsamba sa Panginoon, nagbibigkod sa Panginoong Diyos. And have you noticed na hindi po ini-involve dito ng ating Panginoon yung mga ordinaryong tao? Hindi ordinaryong tao yung kanyang binanggit dito, binigyan ng halimbawa o ginawang halimbawa. Hindi yung mga tao ano po, relihiyoso. Okay? Bakit po? Kasi ang talinhaga ay mayroong tinatawag na makalangit na kahulugan, which is the will
of God. Amen? Ito po yung ibig sabihin ng mga parable sa Bible na ang ibig sabihin ay yung kalooban ng Diyos. Amen po? Dahil yung ating puso is the extension of the kingdom of God. Kaya nga sabi ng Panginoon Diyos, di ba? Mangyari nawa ang iyong kalooban dito sa lupa para nang sa langit. Eh, sino yun? Yung mangyari ang iyong kalooban dito sa lupa, sa atin yun. Amen? Hello po, nakukuha niyo po yung punto. Kasi, abiga, paano kung ang Diyos na ang naghahari sa mundo ito, literally? Eh, siyempre, may kapayapaan, di ba? Wala nang gulo. Eh, kaya na, kanino naghahari ang Panginoong Diyos sa puso ng mga taong nananalig sa Kanya? And you are the extension of the kingdom of God, your heart, yung ating pong mga puso. At dito makita natin dalawang halimbawa binigay ng ating Panginoon. At pareho sila religious people. Yung sacerdote, pagkakita, anong sabi? Dumago ng sacerdote, nakita yung nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng lakad. Para ito, kailangan umiwas, di ba? Ayaw niyang makialam. The same thing yung bibita. Nung nakita niya, ano pong sabi? Tinignan lamang ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ibig sabihin, wala talagang concern. O sabihin natin, walang pagmamahal sa kapwa, di ba? Pag-ibig sa kapwa. In verse 33, sabi ito, ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis, at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inilagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus, verse 37, ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, gayon din ang gawin mo. Amen po? So, yung eskriba, ang sabi ng Panginoon sa kanya, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Kasi tinanong siya ng Panginoon, sino ang nagpakita ng pagmamahal doon sa taong hinarang? Yung Samaritano. Ay, sino ba yung Samaritano? Isa sang merchant, isa sang naglalakbay na may dalawang mga kalakal. Possible po ito. No? Pero siya yung nagpakita ng pagmamahal. Alam niyo, pwede tayong mahabag di ba? Nandun talaga sa bawat isa sa atin, bawat nilikha ng Diyos, may habag, di ba? Hindi ka po pwedeng, hindi mo may tatanggihan Meron kang habag na madarama. Pero ang question dito, yung habag mo bang yun, kaya mong i-execute, di ba? Kaya mo siyang gawin, di ba? Kaya mo ba siyang tawag ito, kung i-resist lang, di ba? Pag nakita ko na, di ba, kapatid mo sa pananampalataya o ibang tao, dumapit sa iyo at humingi ng tulong at may kakayanan kang tulungan, anong dapat mong gawin? Siyempre, tulungan. Ay, napakadaling sabihin yun. Diba? Siyempre, pastor, tutulungan mo. Diba? At nga, again, tayo po'y pinapaalalahanan, sabi, dear children, do not let us not love with words or tongue, but with action and in truth. Amen po? Kaya, matitest talaga yung pag-ibig natin kapag hindi mo na kapananampalataya, hindi mo kamag-anak o ibang tao, lalo na hindi mo kilala. Amen po? At dito makita natin sa patalinhagang ito, hindi naman kaano-ano sa Samaritano yung tao, di po ba? Hindi niya naman kaano-ano, hindi niya kamag-anak. Diba? Hindi niya kapatid. Pero bakit ganito ang pag-halimbawa ng Panginoon? Number 1, love does not show favoritism. Amen? Dapat huwag kang nagtatangi. Amen po? Kapag ikaw ay hiningan ng tulong ng kahit sino pa man para maipakita mo ang iyong pag-ibig,
lang sa taong tutulungan mo. Nakuha niyo po? Kung hindi sa Diyos. Kasi accountable tayo sa Diyos. Kasi pag sa tao, ang reason ng iyong pagtulong, mag-expect ka dyan ng in return. At pag dumating yung punto na yon, ikaw naman ang nakailangan at tumapit ka sa Kanya, at hindi ka tinulungan, anong nangyayari? Sama loob mo. Diba? Diba? Tapos kung ganito, ganun. Tapos kung ganito, ganun. Nangyayari kahit na sa kapwa, mahal mo sa buhay, di ba? Ano pa? Kapatid mo, maging sa kapatid mo sa pananampalataya, kaibigan mo, nangyayari yan eh. Kasi nga yung pag-ibig mo, mahal mo siya, at tinutulungan mo siya, hindi dahil sa hindi dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon, kung hindi dahil sa iyong motibo. Amen po. Tama na tayo nagmamahal. Pero yung pagmamahal na yun, kapag mali po yung ating motibo, doon tayo nag-fail. Kaya nangyayari tuloy, sumasama ang ating loob. Amen po ba? Naranasan niyo po ba yun? Lahat naman po tayo, di ba naranasan natin yun? Kaya nga dito makita natin, yung Samaritano na tumulong, hindi siya nagtangi, di ba? Wala sa kanya yung tinatawag na nagtangi siya, hindi ko kaano-ano yun, di ba? Hindi yan kakilala. Pero dahil dun sa nagdalang habang siya, naawa siya, tumulong siya rin sa taong yun. Na nagpapakilala ng kanyang tunay na, pagmamahal. Amen po. At alam niyo po ba, isa rin bagay sa ating, lalo sa ating mga mananampalataya, na napakahirap minsan mahalin, yung mahal mo pa sa buhay. Amen po ba? Hello? Di ba? Yung mahal mo pa sa buhay, kapatid mo, di ba? Na ini-expect mo na tumulong sa'yo dahil kapatid mo, yun pa yung nagpapahirap ng iyong kalooban. Kasi nag-expect ka sa kanya di ba? Dapat tinutulungan ako nito But that is the reality. Di ba? At alam nyo, instead na kasi yan pagka ganon, po ang nagiging sitwasyon natin, di ba? Nagtatanim tayo ng sama ng loob, di ba? Dahil sa yung expectation mo sa Kanya. Okay po? Ngayon, ikaw bilang mananampalataya, what really drives you para itong relatives mo, kapatid mo, asawa mo, kaibigan mo, na in-expect mong tutulong sa iyo, hindi ganun ang naging resulta. Di ba masakit? No? Masakit po yun di po ba? It's hurt. Diba? At pagkatapos nun, magtatampo ka na, yung pag-ibig sa Kanya, magbabago na yun. Amen po? Hello? Ang tanong, yung pag-ibig mo bang yung totoo? Kasi ganun siya di ba? Ganun siya hindi siya dapat mahalin, hindi siya dapat ibigin, hindi siya dapat gawan ng diba? Kasi ganun siya. Ngayon, ang tanong puro, ikaw, yung pag-ibig mo ba totoo? Kaninong pag-ibig yan? Yan ba'y pag-ibig lang mula sa iyo o pag-ibig na nagmumula sa Panginoon? Huwag na po tayo ngayon dumayo. Habi tayo na lang mag-usap mga kapatid ko sa pananampalataya. Diba ba? Minsan mahal mo pa sa buhay, pinakamamahal mo pa, gumawa ng hindi maganda sa iyo. Diba? Kapatid mo pa na inaasahan mo na dapat tumulong sa iyo. Na pag-uwi mo ng bahay, dapat may sinahin na. Ikaw pa magsasaing. Diba? Pag-uwi mo sa bahay, dapat may nakaluto na kasi galing ka sa trabaho, hirap na hirap ka Ikaw pa ngayon na magluluto. Pagkatapos na lutuin, ang galing nga pagpinapinggan sa lababo, makikita mo, ikaw pa maghuhugas. Sus, may Joseph naman.
Bakit? At sasabihin mo na lang, Panginoon ko, bakit ganito ang buhay? No? Bakit ganito? Diba? Oh, it's hurt, it's hurt. No? O kaya misis mo, di ba? Pag-uwi mo ng bahay, umpisa na kaluto na. Di ba? Eh, hindi. Di ba? Ang dahilan, busy ko sa trabaho, pasensya ka na. Di ko ba? Oh, it's hurt, it's hurt. Sabi nga ako sa inyo, huwag na po tayo tumayo. Tingnan nyo na lang ako. It's hurt, it's hurt. Di mo galing ka sa trabaho. Diba? Nag-asikaso ka. Pag-uwi mo, ikaw pa nagbumuto. O kaya ganito na lang, pag-uwi mo, dala mo yung ulam. At ilalagay mo dyan. Pag nilagay mo dyan, wala rin. Ang gagawin mo, hiwain mo na lang at kumanta ka na lang. Lord, I open my life. See, it's hurt, it's hurt. No? Yun ang minsan, alam nyo, sabi nga ko, tayo na lang mag-uusap. Buhay natin. Kasi pinag-uusapan natin yung pag-ibig. Ang pag-ibig ay laging may sakripisyo. Amin po? Kasi yun ang tunay na pag-ibig, mga kapatid. Yun ang tunay na pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Amin po? At ito, makita natin, yung Good Samaritan, bakit na tinawag na Good Samaritan? Hindi naman kaano-ano yun eh. Pero hindi siya nagtangi. Pangalawa, love requires our time. Amen? Yung pag-ibig ay nangangailangan din po o dapat nagbibigay tayo ng oras. Kanino? Sa ating kapwa, sa ating mahal sa buhay. Amen? Kahit na wala siyang time sa'yo, kausapin mo na. No? Kahit yung kinukwento niya, wala namang kwento-kwento, wala na ka, pakinggan mo lang. Di ba? O kaya, mo lang, pakinggan mo lang siya. Kasi natutulungan mo siya na, di ba? Kaya pagod ka, di ba? O sa mga mayroon kong mahal sa may asawa, dapat bigyan mo ng time ng inyong mga asawa. Pagdating, honey, bigyan mo ng kape, di ba? Saan ka na naman ang galing? Paggabi ka na. Di ba? Sakit mo. Nag-overtime kami. Overtime sila. Sa mga anak naman, di ba? Anak, saan ka nang galing? May galing kami sa kaibigan ko. Wala ka ng panahon sa magulang mo. Yung magulang mo, nagkakanda-ugaga dun sa loob ng bahay. Ikaw naman, panood ka ng TV, paset yung cellphone, sa loob ng buhay mo. Di ba? It's hurt, it's hurt. Ewan po, nadarama ng mga anak yun, no? Ang mga anak kayo, talagang na rin, no? So dito, love requires our time. Katulad po nung Samaritano, di ba? Makita natin, sabi diyan, dumaan ng Samaritano sa verse 34, lumapit siya, pinuhusan ng langis at alak ang mga sugat dito, tinalian. At isinakay sa kanyang asno hayop, dinala sa bahay, paano mo yan? Inalagaan. Doon yun, ibig sabihin, nagbigay ng time. Ayaw ba natin yun? Busy-busy ka na, di ba? Naman ako dito. Di ba? Busy ako eh. Kumari, busy, pero hindi naman. Di ba? So, ito pong Samaritano, nagbigay ng kanyang oras, ng kanyang panahon. Doon pala yung pagtulong, hindi lang po pala yung hindi ba? Kung kinakailangan magbigay ka ng tulong, di ba? Yung time mo, ibibigay mo sa kanya, spend mo, di ba? Hindi yung, mahal kita. Sige meron sa gusto sabihin, gusto kita makausap. Bukas na lang. Busy akong Hindi, sakit lang to. Sige na. Ayaw nito madami sa kanya. Di ba? Kasi pag inventor ka, pares tayo. Okay, pangatlo, love requires our talent. Diba? Tayo din, bilang mga mananampalataya, meron tayong mga abilidad. Diba? May kakayanan. No? Kailangan din po ito. Amen? Meron kang talento,
Di ba? Meron kakayanan na ibigay ang Panginoon sa iyo, pwede mo rin gawin yun. Di ba? Sa paraan ng iyong pagmamahal sa iyong kapwa. Di ba? Sa bahay na lang. Hindi ka kainan ka naman pala eh. Marunong ka na magsaing, di ka na magsaing. Di ba? Marunong ka na magluto, di ka na magluto. Di ba? Kahit tuyo, okay lang. Di ba? Huwag mo na sunugin. No? Sardinas, okay lang din. Huwag mo na sunugin. Sabi ko nga sa inyo, tayo lang mag-usap eh. Hindi ba? Pwede mo igisa mo. Huwag mo na sunugin. Pag nagsahin ko, huwag mo na sunog. Ayusin mo lang. Okay po? So yung talent, napakahalaga po nun. Di ba? Yung anumang karunungan meron tayo, dapat isinishare natin. Bakit? Kasi sa paraang yon, na ipapahama natin yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Katulad no, Samaritano na ito. No? Ang tanong, ikaw ba may talent? Tayo ba may talent? Ayos sumagot ka. Parang ayaw ipagamit yung talent ko sa... Alam niyo po, yung iba din ako, basta bang ministry ko sa church? Alam niyo, lahat po tayo may ministry. Amen? Hindi lang particular sa church. Ano man yung ginagawa mo, sa araw-araw, yun ay ginagawa mo dapat para sa Panginoon. Amen? Hindi mo yung ginagawa dahil lamang yun ay ikaw ay obligasyon na gawin nun o responsibilidad mo na gawin nun. Kundi ginagawa mo yun para sa Panginoon. Yun ang ministry mo sa buhay. Kaya in very particular, visitors, meron din naman. Kung meron kang tinig at marunong kang umawit, pwede ka mag-involve sa ministry. Amen po? But yung ministry natin, hindi lang particular sa loob ng church. Amen po? Dito nga, sipag-sipag mo. Sipag ni Eki, pagdating sa bahay naman nila, anak, Sus Marioso, hindi man naman ako nasa naglagay sa pagkatapos kumain. Ano po? No? Sa church, pag magbukas ng pinggan, talagang tutuwa si pastor nito, talagang pagdating sa bahay, naku po, hindi rin makarunong magbukas ng pinggan. Pinakamasaklap doon. No? Kaya meron pong mag-asawa eh. Sabi nung asawa eh, sa church ka na lang kaya tumira. Kasi doon, lahat nagagawa mo eh. Dito eh. So ano man po yung talent natin, dapat doon mismo sa ating tahanan. Amen? No? Although may particular na talent tayo dito sa church, pero kung masipag, alam niyo po, ako'y naniniwala na yung pagiging masipag ng isang tao, yung kanyang training ground, yung kanyang bahay mismo. Kasi dala-dala mo yun eh, pagdating mo sa trabaho, dala-dala mo yun. Pag masipag ka sa bahay, masipag ka rin sa trabaho. Amen po? Hindi dahil sinusweldohan ka, kasi buhay mo na yun eh. Amen? Parte na ng buhay mo ang ikaw ay maging isang masipag. Amen po? Lastly po, yung tinatawag na love requires our treasure. Sa pag-ibig din natin, kinakailangan kaya mong gumastos. Amen? Kaya mo kahit na yung tawag nito, kasya na lang sa'yo, pero kaya mong hatiin yun, di ba? Kaya mong isakripisyo, kaya mong ibigay, di ba? Kasi kailangan niya eh. Katulad ng Good Samaritan, ano pong sabi dyan? Sa verse 30 po, lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian sa sinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay, panuluyan at nilagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay ang may-ari sa bahay, panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Biruin niyo, ang pagmamahal din po pala ay kinakailangan na ikaw ay gumastos, di ba? So, meron tatlong bagay na makikita tayo dyan, di ba?
At ito minsan ang pinaka masasabi natin tawag dito, mahirap nang gawin, di ba? Uy, ako naman nag-ano di ba? Kailangan ba ako pa rin ang gumastos? Eh kung kinakailangan, di ba? Kasi yun ang tunay na pag-ibig, kinakaya mong mag-sakripisyo. At tayo po, ang mga mananampalataya ay ina-address ng ating Panginoong Diyos. Kasi ang sabi ng Panginoon, malaman ng katotohanan at ang katotohanan ng pagpapalaya sa inyo. Ang katotohanan din ito, ang salita ng Diyos, ang nagtuturo sa atin upang tayo matutong magmahal. Diba? Kasi kailangan nating matutong magmahal. Amin po. Paano tayo matututong magmahal kung hindi tayo matuturuan ng salita ng Diyos? Ito kasi yung God's principle O tayo alam natin, marunong tayong magmahal, di ba? Kaya lang yung pag-ibig na yan ay pag-ibig bang nagmumula sa Panginoon. Number 1 nga po yan, kinakailangan natin na marunong tayong mag-tiis. Kasi pag hindi ka marunong mag-tiis, yung pag-ibig mo, magkakaroon niya ng tinatawag na hangganan. Amen? Pag hindi ka marunong mag-tiis, yung pag-ibig mo, hanggang doon na lang. Amen po. Kaya nga, sa mag-asawa, di ba, sabi gano'n, till death do us part. Kaya po napakahalaga na makita natin yung paraan ng Diyos para sa atin na mga mananampalataya kung paano tayo magmahal sa ating kapwa, maging sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Amen po. Madaling sabihin yung talagang pag-ibig, mahal kita, pero hindi ganon kadaling gawin. Kasi yung pag-ibig again, nangangailangan ng sakripisyo. Katulad ng ating Panginoong Diyos, di ba? Sabi ko, Lord, bakit yung anak mo ba pinadala mo sa amin para mamatay at tubusin kami sa aming mga kasalanan? Bakit hindi ka lang, Lord, bakit hindi ka lang gumawa ng ibang paraan? No? Pwede mo naman kami iligtas, makapangyarihan ka. Pero bakit yung isa-isa mong anak na si Jesus? Bakit kinakailangan siya pa yung ipadala mo? Naglingkod sa amin, iniala yung kanyang buhay sa amin. Diba? Napakahirap arukin nung pag-ibig ng Diyos. At yun ang kailangan natin. Amen? Kasi kung wala yung pag-ibig ng Diyos sa atin na yun, tandaan po natin yung pag-ibig natin magkakaroon ng tinatawag na hangganan. Amen? Magkakaroon niya ng hangganan. In any situation, even our relationship to sa ating pong mga mahal sa buhay. Tama na. Kaya tayo ganun, tama na. Ayoko na. Siyempre, tao pa rin tayo, di po ba? Dumarating tayo sa puntong ganun. Nasasabi natin yun, di po ba? Pero kapag yung pag-ibig ng Panginoon ang naghahari sa ating puso, mapagtatagumpayan natin ang lahat. Amen po? Paano natagpumpayan ng Panginoon ang santibutang ito? Sabi niya, be of good cheer. I have overcome the world. Amen? Hindi ka nagtagumpay dahil sa lakas mo. Hindi ka nagtagumpay dahil sa talino mo. Kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos na nagsusustain sa iyong buhay. Sabi ko nga po sa inyo, huwag na tayong lumayo sa ating mga pamilya na lang. Di po ba? Pag-usapan natin yung ating mga relasyon sa ating mga pamilya. At doon, madidiscover natin anong pag-ibig meron ka. Bakit napagtitiisan mo to? Diba? Bakit napagtsatsagaan mo to? Yun po yung pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Kahit anong hirap, diba? Kahit anong sakit, diba? Pero napagtatagumpayan mo. Dahil yun sa pag-ibig ng Panginoon.
Dito po sa nabanggit ko, love does not require favoritism, love requires our time, love requires our talent, love requires our treasure. And then sabi niya, let us not love, dear children, let us not love with words or tongues, but with action and truth. Amen po? Ang dami ko po sa magdagdag. Pero alam niyo po, ito po yung tatlong bagay na ito. No? Hindi pwedeng ikaw ay nagtatanong, ito talagang itong dapat na mahalin. Bakit? Matulungin to Marunong tumano ng utang na loob. Di ba? Madali ito puntahan. Ito talagang dapat mahalin. Bibuin mo yun. Nagtatangi ka na di ba? Ito ang dapat mahalin. Talagang pag nagsama kami ito sa maghapon, halos hindi na kami maghiwalay. Talagang ibinuwas yung 8 hours na oras niya, di ba? Ito dapat mahalin. Ang galing nito, talento to. Kung mag-lead to, talagang pag nag-drums to, talagang mapapaan ka talaga. Di ba? Ito, yung talent na to. So, hindi po gano'n. Di ba? Love requires our treasure. Dapat mahalin ko, napakadali ito magbigay. Diba? So, hindi po gano'n. Kundi dapat po, yung pag-ibig niya ay meron pong sakripisyo, sapagkat kung wala na po yun, yung pag-ibig niya ay magkakaroon ng hanggan. Amin po? Okay lang po kayo? Mahal pa po ba ako? Alam niyo po, masarap magmahal. Totoo po yun. Sabi, love cover all wrong. Love cover all wrong. Tama po ba? Yung pag-ibig ay naglalaki ng lahat ng pagkakamali. Ibig sabihin, na-overcome niya yun. No? Kapag ikaw ay nagmamahal, kaya mo magpatawad, no? Kaya mo magbigay, kaya mo mag-isnan, lahat yun. Sapagkat yan ay bunga ng banal na Spirit. Amen po. Palagpakan po natin yung Panginoon. So, kayo kinaya ko tumayo at tayo po ay umagi sa Panginoon. Sige po, let us worship the Lord. Alam ko kung alam itong kanta na to. Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran ka habang nabubuhay. Tumaksaman ang mga pagsubok, alam kong sa akin ika'y susubaybay. Kaya ako'y susunod sa iyo, upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay,
At nais namin, Panginoong Diyos, na taglayin ang pag-ibig na yan, Panginoon, upang sa daigdig nito, Panginoong Diyos, na aming pansamantalang tinatahanan, ay maghari, Panginoong Diyos, ang iyong pag-ibig sa aming buhay na bilang Diyos. At Panginoon, amin kong mapagtiisan, O Diyos, at mapagtagumpayan, Panginoon, ang lahat ng hamon ng buhay sa mundong ito, Panginoong Diyos. Lord, sapagkat sinabi, Panginoong Yesus, sa iyong mga salita, kung nais namin sumunod sa iyo, Panginoon, pasalin namin ang iyong krus. We should carry our cross, Lord God. Kaya, Panginoon, salamat po, sapagkat alam namin, Panginoong Diyos, na ang iyong pag-ibig ay makapangyarihan, at ang pag-ibig na yan, O Diyos, ang patuloy na magbigay sa amin ng katagumpayan at maghari sa aming mga puso. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito sa iyong mga salita. Pagpalain po, Diyos, ang buhay ng aming mga kapatid na narito, Panginoong Diyos, at nakarinig ng iyong salita, at ang iyong salita, Panginoong Diyos, patuloy namin ipamuhay